Kung makaupo ang bawat isa. Ayan po yung kabuuan ng aking message. Purihin ng Diyos. Tunay nga po, no? Alam niyo po nung napakinggan ko yung kanta na yan. Talagang sabi ko, parang ano niya na, parang sinamarize niya na yung buong simbang gabi. Yung reason bakit tayo may na ginagawa ang gawain na ito. Alam niyo po ba, ang kanta na yan ay nasulat 1864 pa po. 1864 pa po. Eh, ang sumulat po niya ay isang bulag. Bulag po siya. Alam niyo po ba, 10 years old pa lang siya, memorize niya na ang 4 Gospels. Ang Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya amazed na amazed ako nung nabasa ko yung istorya behind that song. Imagine mo, bulag siya. Sa ulado niya yung 4 Gospel sa Bible, sa New Testament. Ako, nung naging anak ko si James, doon ko palang na-memorize ang Psalms 23 at Psalms 91. Eh sabi ko, wow, 10 years old. Parang nakaka-challenge po, lalo na sa ating mga youth. 10 years old. Kaya nasulat, kahit bulag siya, nasulat niya yung kanta. Kayang-kaya niyang magpuri sa ating Diyos kasi memorize niya ang book ng 4 Gospel niya. Salamat po. Yung sabi po dito, yung hymn daw na ito is to celebrate Jesus as our blessed Redeemer and praise His amazing gifts of salvation and redemption. Ayan. Kaya po tayo narito dahil inaalala natin yung gift na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at ang ating salvation and ang paraan ng redemption ni God para patuloy tayong ma-remind. Patuloy tayong ma-remind. Ayan, salamat po. Purihin po ang Diyos. Sige po, let us pray muna. Medyo kinakabahan pa. Ayan, let us pray. Aming Diyos na dakila, buhay, makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon nito na muli naming sasariwain, Panginoon, ang napakagandang bagay na iyong ginawa sa amin, na iyong ipinagkaloob sa amin. Dalangin ko, Lord, sa pangunguna ng banal na Espiritu, patuloy na mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, sa bawat salita mamumutawi sa aking bibig, Lord. Lord, pagpalain mo nga po ito, Panginoon, na patuloy ka naming mabigyan ng kapurihan, kalwalhatian, Panginoon, at patuloy ka namin, Panginoon, madakila sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord. Pangusap ka, Lord, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. I-guide mo po, Lord. Pagpalain mo po, Lord, ang aming gawain na ito, Lord. Maraming salamat po. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. And amen. Amen. Ayan po. Dumako na po tayo sa ating verse. Ang ating verse po ay matatagpuan sa Zacarias 12, chapter 10. Alam niyo po ba, ang tagal-tagal, nung alam ko na pag-annual planning namin, alam ko na ito na yung kasama na to. Ang galing lang, nare-realize ko, ang galing naman ng wisdom na binigay ni Lord kay pastor niya. Kasi simula nung napakinggan ko si Brother Eric, hanggang kay Sister Christy. Sabi ko, ang galing naman ng pagkakaayos, pagkakabigay sa amin ng message. Talagang tuloy-tuloy. Ayan. Habang binabasa ko, kasi ang sarap, binabasa ko yung Zacarias chapter 12, verse 10. Una, sabi ko, bakit parang pang Holy Week naman itong binigay ni Paz? Anong connection nito sa Christmas? Sabi ko, parang pang Holy Week naman to. Kakabasa ko. Salamat kay Lord kasi meron talaga siyang connection. Na-realize ko nga, ganun sa katalino ang ating Diyos. Simula pa lang ng paglikha ng mundo na nagkasala ang tao, alam niya na kung paano tayo, na-plan niya na. Alam niya na kung paano tayo ililigtas. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa pagkakataon na pinarealize mo sa amin yung ganitong yung iyong plano. Ayan. Kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ang Zacarias chapter 12 verse 10. Ang sabi po dito, "Then I will pour out on the house of David and on the residents of Jerusalem a spirit of grace and prayer. And they will look on me whom they have pierced. They will mourn for him as the one mourns for an only child, and weep bitterly for him as the one weeps for a firstborn." Ayan. Isa-isahin po natin mula dun sa tatlo po yung aking nakita dito. No? Yung una, yung outpouring ng Holy Spirit.
Sabi ko, ano ba itong outpouring ng Holy Spirit na to? Sabi po sa Matthew chapter 1:23, sabi, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Emmanuel, which means God is with us. Ito po yung shinare sa atin ni Brother Eric. And that Emmanuel becomes the branch, ang pangako ng Diyos ng bagong buhay at ng muling pagsibol ng pag-asa. And that branch is our humble King. Our humble King. Ang kanyang buhay bilang tao, nagpakumbaba siya at naging ganap na masunurin sa Diyos, kahit na ang kapalit nito ay kamatayan sa krus. And that humble Kings become our shepherd. Our shepherd. Sabi po sa John 10:11, kahapon po sinare ni Sister Christy, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. And that shepherd becomes the Savior, our Savior. At ang pagiging Savior po ay may malaking halaga. Bakit po kaya? Alam naman natin, di ba, na ating ang tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Nung siya isinilang, alam naman po natin yung istorya na to, di ba? Siya ay inilagay sa isang sabsaban, isang batong inukit na pinaglalagyan ng mga pagkain ng mga hayop. Ganun po dumating ang ating Panginoong Hesukristo. And nung ipinanganak siya, pinagbantaan ng kanyang buhay ni Haring Herodes. Diba? Ipapapatay ang lahat ng mga sanggol na ipinanganak nung panahon na iyon. And alam niyo po, nabasa ko sa history, maagang namatay si Joseph. Kung mababasa niyo po yung gospel, never na pong na-mention si Joseph. Kaya sabi po dun sa mga historian, maagang namatay si Joseph. And sa mga Jews po, ang kanila pong culture, kapag ikaw yung panganay na anak, si Jesus kasi yung panganay na anak, ang tungkulin mo, ikaw yung magtutustos. Kumbaga parang ikaw yung magiging ama. Ikaw yung magbibigay ng mga pangangailangan ng iyong pamilya. And then, nang sinimulan niya po yung kanyang ministry, alam po naman natin, di ba, wala siyang permanenteng tirahan. Walang permanenteng tirahan ng ating Panginoon nung nag-start siya ng ministry. And ano ba yung ginawa niya? Bilang shepherd, nagturo siya sa mga tao at nagpagaling. Pero ano po yung nangyari sa ating Panginoon? Pagkatapos niyang turuan yung mga tao, pagkatapos niyang pagalingin ng napakaraming may sakit, ano pong nangyari sa ating Panginoon? Siya ay pinaratangan at hiniling ng mga tao kay Pilato na siya ipako sa krus. Diba? Sabi sa John 19, paano ba siya nagdusa? Kung nabasa niyo po yung buong chapter ng John 19, kung paano dinakip ang Panginoong Jesus, tinali yung kanyang kamay. Tinali agad yung kamay ng kanyang siya'y dinakip. At nung humarap po siya doon sa high priest na si Caiaphas, alam niyo po kung ano yung... At tinanong siya ni Caiaphas, sumagot ang Panginoong Jesus. Alam niyo po yung ginawa sa kanya. Diba? Sinampal siya. Pinalo siya. And then, nung natapos na siya kay Caiaphas, dinala siya kay Pilato. Nung dinala siya kay Pilato, anong pinagawa ni Pilato sa kanya? Pinahampas ng latigo. Kung babasahin po natin yung history, kung napanood niyo po yung Passion of the Cross, ganun daw po. Grabe, nung napanood ko yung Passion of the Cross, paglatigo sa kanya, paglapad sa likod, pag-angat, sumama yung balat. Imagine mo, napakasakit po nun. And then, nung pagkahagupit sa kanya, ano yung ginawa ng mga Roman soldier? Nilagyan siya ng tinik na corona sa kanyang ulo. Kaya paulit-ulit siyang sinampal at kinukutya. And then, after nun, pinapasan sa kanya ang kanyang sariling krus. Grabe po yung ginawa sa ating Panginoong Jesus. Ito po lahat ay na-prophesy sa aklat ng Isaiah chapter 53 verse 5. Bago pa po man nangyari, ang mga ito ay na-prophesy na po sa Old Testament sa aklat ng Isaiah 53 chapter 5. Sabi po dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pagdurusang kanyang dinanas at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. Ayan, sabi ko, akala ko pag sinabing outpouring of the Spirit and grace of God, akala ko celebration yon. Hindi pala. In-outpour ni Lord yung kanyang Spirit nung dumating ang Panginoong Jesus. Binigyan niya tayo ng grace through Jesus Christ. Nung siya ay nasaktan ng ating Panginoong Jesus, inilait, behind na kanyang magandang tinuro, pinagaling, pero yung pinalis sa kanya, ganon. Pero it is written na po, it is written na mangyayari na po ang panahon na yun. Sabi po, binuhos ng Diyos ang kanyang espiritu ng biyaya sa pamamagitan ng pagpapahintulot na ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, ay magdusa sa krus para sa atin. And Psalms 22, chapter 16 says, "They have pierced my hands and feet." Alam naman po natin ng pinako ang ating Panginoon na yung kanyang kamay, pinako, ang kanyang paa, ipinako. Meron siyang suot-suot na koronang tinik na ibinigay ng mga Roman soldiers. Alam niyo po, nabasa ko sa mga sinulat ng mga scholars, yung nangyari, naranasan ng ating Panginoon, hindi kakayanin ng isang ordinaryong tao. Yung mga, kasi daw nung panahon na yun, yung mga tao, na kapag ipapako sila sa krus, nilalati ko pa lang, namamatay na. Dahil sa sobrang hirap, namamatay na. And yung mga napapako daw sa krus, hindi nakaranas ng latigo. And pag napako ka sa krus, ilang araw, ilang oras bago ka mamatay. Kasi hahayaan nilang maubos yung dugo mo. Hahayaan nilang umagos yung dugo mo. And at the same time, yung mga ibon, pag naswertehan, kakainin yung mga tao na nakabayubay sa krus. Ganun po yung ginagawa sa panahon nila. And sabi nga po ng mga scholars, yung ordinaryong tao, hindi kakayanin yung ganung hirap. Alam niyo po sa custom ng mga Hudyo, kapag nag-aalay sila ng hayop para sa kasalanan, ang inutos sa kanila ng Panginoon, kailangan hindi maramdaman ng hayop yung hirap. Hindi maramdaman ng hayop yung hirap. Kaya meron silang kutsilyo na napakatalas na pag nilagay sa leeg ng hayop, ay siguradong patay agad. Habang hinahayaang tumulo yung dugo ng hayop, wala nang nararamdaman yung hayop. Pero yung ating Panginoong Jesus, di ba, alam niyo po ba, nung bago siya dakapin, di ba, nabasa niyo na po yung gospel, nagpe-pray pa lang siya. Ang sabi doon, merong parang dugo na bumubuhos, na tumutulo sa kanyang pawis. Yung palang nag-uumpisa na mag-lead si Jesus dahil alam niya kung gaano kahirap yung kanyang mararanasan. And at the same time, nung hinampas siya, nilagyan siya ng corona po, syempre lalabas yung dugo. Lalabas po yung dugo doon. And sabi nga po, di ba, nang bumabasa niya po yung gospel, habang buhat-buhat niya yung krus, natumba siya. Sabi ng mga doktor, natumba siya kasi dehydrated na ang ating Panginoon. Dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya, ginawa sa kanya ng mga Roman soldiers. And hindi niya na nakayanan pa. Kaya merong tumulong sa ating Panginoong Hesus para madala yung krus doon sa Golgotha kung saan siya ipapako. Kaya po sabi doon, ang ating Panginoong Hesus ilang oras lang, nawalan na siya ng buhay. Nawalan na ng buhay ang ating Panginoon. And nabasa ko rin po, lately ko lang, nung kakabasa ko nito, sabi ni Paz, basahin niyo yan, basahin. Nakita ko na ang occasion, alam ko na may Passover, alam ko na Sabat, pero nung napag-aralan kong maigi, nabasa ko, ang occasion pala na yon ay, di ba, week ng Passover. Alam naman po natin, di ba, kung ano yung Passover. Yung Passover celebration nila, ito yung time na nalabas sila ng Diyos sa Egypt. And, di ba, meron silang hapunan, naglagay ng blood of Jesus Christ para hindi mapatay yung mga firstborn ng Israel. Yun pala yung celebration nila. And,
at susunod na araw is their Sabbath day. Alam pa naman natin, di ba, pag Sabbath day is pahinga ng mga Hudyo. So kapag sa kanila daw pong culture, kapag nagsabay ang kanilang feast ng mga celebration sa kanilang Sabbath, parang high celebration po ang tawag nila doon. Kaya nung pa ang ating Panginoong Hesukristo, sabi ko, oo nga no, talagang inano ng ating Diyos na yung maalala ng mga Hudyo, yung yung reason ng Passover feast, and the same time, yung nangyayari sa kanila ng araw na yon, na si Jesus Christ, ipinako sa krus. Ayan, kumbaga, Lord, talagang na-orchestrate mo na lahat. Ganun kagaling ang ating Diyos na napagtagnitag na pinlano niya ng lahat ng maayos para maunawaan natin, ma-realize natin kung gaano kahalaga, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ayan. Makikita po na, mababasa po natin sa verse 33. Diba? Nakita nila, sa John chapter 19 verse 33, nakita nila patay na ang ating Panginoong Jesus. Patay na ang ating Panginoong Jesus. Kasi may prophecy na hindi iingatan siya ng Panginoon, hindi mababali ang kanyang mga binti. And yung dalawang, dahil mahalaga, ayaw po ng mga pari that time na kapag magse-celebrate sila ng Passover feast at ng Sabbath day na may nakapako sa krus. Kaya inano po nila na kailangan mamatay na yung mga nakapako sa krus. Yung dalawang ang tawag nito? Yung dalawang makasalanan sa magkabila ni Jesus, hindi nila naranasan yung nangyari kay Jesus, kaya hindi pa sila namatay. Pinatay sila sa pamamagitan ng binali yung kanilang mga binti. And si Jesus Christ, sa hirap na kanyang naranasan, namatay na siya. Pero yung Roman soldier sa verse 34, para mas sure na namatay na si Jesus Christ, sinaksak niya sa tagiliran. Ayan, mababasa po natin doon. And sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sipat at dumaloy ang dugo at tubig. Sabi po ng mga doktor, kapag ang dugo at tubig ay naghiwalay, kapag naubusan ka na ng dugo, yung tubig sa dugo mo aangat. Kaya yung napaliwanag nila, kaya naunang lumabas ang tubig ay ang dugo sa ating Panginoong Jesus. Kasi naghiwalay na yung tubig at dugo sa kanyang katawan. Kaya di ba, mayroong pinakita doon ginawang sample, nung tinusok ang Panginoong Jesus, unang lumabas ang tubig ay ang dugo, sumunod ang tubig. Kaya sa explanation ng mga doktor, ganun daw ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Kaya ganun ang pagkakasalaysay sa John chapter 19 verse 34, ng pagtusok, dumaloy ang dugo, kasunod ang tubig. Sabi naman po ng mga Bible scholars, yung blood nagre-represent ng atonement o yung pagtubos ng ating Panginoong Jesus. At ang tubig ay ang water baptism, naglinis sa atin, kaya nalinis ang ating mga kasalanan. Yun naman po ang paliwanag nila. Una, yung outpouring ng Holy Spirit, ayun, yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Marirealize natin na pagkapako sa Kanya sa krus, yun yung kumbaga marirealize natin na yung pagkapako, napakahalaga ng pagkapako ng ating Diyos ay ng ating Panginoong Jesus sa krus. And then, ang sabi sa pangalawang stanza, they will look on me whom they have pierced. Diba? They will look on me, they have pierced. Kung makababasa po natin yung Zechariah at sa John, sa Zechariah, ang pagitan ng Zechariah at John, kung napakinggan nyo si Pastor John, more than 500 years ang pagitan nila. Sa Zechariah, pinrapisay na at ang Diyos mismo ang nagsalita kay Zechariah kung ano ang mangyayari. And pagdating po sa Book of John, ito na po yung katuparan. Pinako ang ating Panginoong Jesus sa krus. And sabi po sa John chapter 19:37, ang salitang they will look ay tumutukoy sa hinaharap na pagkilala ng Israel sa tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. The gaze upon the pierced Savior ay nagsimula sa krus. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang kasulatan at upang ipakita na ang pagpako kay Jesucristo sa krus ay hindi isang aksidente, kundi ang eksaktong katuparan ng Zechariah chapter 12
verse 10. No? So, nasabi dito na Jesus was born to die. Siya ay pinanganak sa Jerusalem, inilagay sa isang sabsabang hugis bato, at alam niyo po yung sabsaba na yun, di ba? Familiar tayo sa manger. Pero ano ba yung manger na yun? Yung sabsabang bato na yun, yung inukit na bato na yun. Lagayan po yun ng pagkain ng mga hayop. Ganun po kababa, ganun kahampol ang pagkapanganak sa ating Panginoong Jesus. Si Joseph ang nag-alaga sa kanya. And nung siya po ay namatay siya, isa ring lalaking nagngangalang Joseph ang nag-aasikaso sa kanyang bangkay. Mababasa po natin yun sa John chapter 19 din po. And siya ay binalot sa mainam na telang lino at ganun din po. Inilagay din siya sa isang libingan na inuka sa bato. Ayan. Ganun po. Kumbaga, pinanganak ang ating Panginoong Jesus para mamatay. And ang pangatlong stanza po, they will mourn for Him. They will mourn for Him. Meron na po ba ditong nawalan ng anak or nakunan? Meron na ba nakaranas sa ating mamatayan ng anak? Nakunan? Ako po naranasan ko pong makunan. Na hanggang ngayon iniisip ko rin, ano ba yung itsura ng baby kung nabuhay siya? Nung nasa hospital kami, sabi ni Joel, nakakalungkot naman, lalabas tayo, nagbayad ako sa hospital, tapos wala tayong dalang baby. Yan, nakakalungkot, no? Ako hanggang ngayon, naaalala ko yung baby na yun, sabi ko, although 3 months pa lang siya, pero hanggang ngayon, kahit matagal na yun, bago pa ipanganak si James, naalala ko, ano kaya yung itsura ng baby kung lumabas siya? Kung ako may anak na, nawala ng anak, iniisip ko yun, what more yung pagdadalang hati ng tao na matagal niyang inantay na magkaanak, and at the same time nawala, nakunan, di ba? Sabi po sa Bible, they will mourn for Him. Ganun po, ganun nagdadalamhati ang mga tao kapag na-realize nila kung bakit ipinako sa krus, kung bakit nila ipinako sa krus ang ating Panginoong Kristo. Sabi po, they will mourn for Him as one mourns for an only child, and weep bitterly for Him as one weeps for a firstborn son. Their mourning will be deep, napakalalim, at tao sa puso. At magmamakaawa ang mga tao sa ating Diyos. At kapag na-realize nila na isa sila sa naging dahilan kung bakit napako ang ating Panginoong Jesus. In Revelation chapter 1 verse 7, sabi ko, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him. Yung Revelation chapter 1 verse 7, ito po yung preview ng second coming ng ating Panginoong Jesus. Lahat ng makakakita sa Kanya ay magkakaroon ng kalungkutan sa kanilang mga puso kasi isa sila sa nagpako at the same time, alam nila, marirealize nila, hindi sila makakasama sa ating Panginoong Jesus. Ayan, na-amaze po ako, no? Sa Karaya, Old Testament, John, New Testament, and pagdating po sa Revelation, na-orchestrate na po ng ating Diyos. Yan, kumbaga, actually nga po sa Genesis pa lang, di ba, nung nagkasala yung mga tao, yung sumpa ng Diyos, sinabi na ng Diyos ang mangyayari. Kaya may narinig akong sermon nun eh. Yung devil daw, alam niya na kung ano mangyayari sa kanya. Pero, kaya nagdo-double time siya ngayon kasi naghahanap siya ng makakasama sa parusa. Ayan. Alam nung first simbang gabi po natin, tinanong tayo ni Brother Eric, kung naalala niyo po. Ano ba yung tinanong sa atin ni Brother Eric? Sabi niya, ano ba daw sa atin ang Pasko? Yan. Ngayon, narinig niyo yung shinare ko sa Zacarias. Marahil, marirealize na natin na ang Christmas ay hindi lamang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Nabuhay siya para mamatay sa krus at muling babalik para sa ating mga believer. Thank God po, kahit ako, yung realization ko, ganun din. Oo nga, no? Yung Christmas talaga. Kaya wag po tayong malulungkot pag yung wala tayong handa sa Christmas,
wala tayong pera, wala tayong bagong damit. Hindi po yun ang reason ng Christmas. Ang mahalaga, check mo yung relationship mo kay Lord. And nawa sa tuwing maaalala mo na Jesus was crucified and you understand why He went on the cross and what He accomplished. Nawa, patuloy mong pagsisihan, kilalanin ang ating Panginoong Yesus, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. At kung maaari, yung personal relationship mo, alam niyo po ba na ang ating kaligtasan ay personal? Personal ang ating kaligtasan. Ayusin mo yung personal relationship mo sa ating Panginoong Hesus. Ikaw ba, tanungin mo yung sarili mo, talaga bang meron akong personal relationship sa ating Panginoon? Napaka-importante po. Kahit ang magulang mo, ang ano mo ay Christian, alam na mayroong personal relationship. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang atin pong, ang kaligtasan po natin ay personal relationship. And ang pinaka-importante po, araw-araw mong i-remind yung sarili mo. Araw-araw mong i-remind yung sarili mo sa kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Bible, whoever calls on the name of Jesus and believe will be saved. Anytime, any place, even today, you can call on Jesus. Lagi po siyang available para sa atin. Tandaan po natin na ang Pasko ay higit na nagniningning kapag naaalala natin ang halaga ng ating kaligtasan. Hindi po na mga regalo na natatanggap natin. For sure, ang dami. Lalo na syempre, ako dumaan din ako sa kabataan. Excited ako sa mga regalo ng ninong at ninang. Excited ako kung ano yung bago. Pero ngayon, now, na-remind ka muli. Nawa, kapag tumingin tayo sa ating Panginoong Hesus, alalahanin natin na siya'y binalubay para sa ating kaligtasan. Hindi mahalaga ang mga bagay na nawawala. Ang mahalaga yung ating relationship sa ating Panginoon. Yan. Maraming salamat po. To God be the glory and shalom po. Thank you.